I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Good afternoon, sir. On budget lang po, sir. Yes. May we have your reaction dun sa pinailang po na challenge before the Supreme Court ni former ES Vic Rodriguez. What do you think of this, sir? Unconstitutional daw yung GAA. Well, I've read some of the filing, the complaint. Well, the Solzhen, of course, will be the ones who will argue for the government, and he tells me, Solzhen Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that, because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't... well, anyway, it's not for me to make the argument. We'll let the Solzhen make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Sir, do you have plans, sir, to meet President Trump? Ano? Is that? Do you have plans to meet with President Trump? Amidst Trump, yes. Amidst the possibility that the U.S. will freeze the aid? The U.S. has frozen aid. But I will meet with President Trump because I should, because there are much that we need to discuss between the U.S. and the Philippines in terms of the trade, in terms of defense and security, and now the new policy on immigration. Nagpauwi na yata ng 100 na Pilipino. So this is something that we have to work through and hopefully resolve, because the Filipinos in the United States especially have really formed a very important part already of their workforce. So we'll see how we can influence the policy making in terms of immigration. Sir, how concerning is that, yung sinasabi po na pag-freeze ng aid? Hindi pa maliwanag kasi. Hindi pa maliwanag. It's hard to comment because on the freezing of the aid, there's a court that blocked it. So it's not just, it's very unclear what it is. It's even the agencies in the U.S. government, hindi nila naintindihan what it means. Ano yung tatamaan, saan yung babawasan ang aid fund. So, well, this is what happens. These are the growing pains of a new administration. But I'm sure that with time, these policies will crystallize and will become clearer. And by which time, I will have a chance to visit with President Trump, and we can discuss it with a better understanding of what the policies are. Mr. President, ano pa po ba yung mga maaasahan ng mga projects ng inyong administrasyon dito po sa Cebu po? Naku, madami-daming listahan yan. Cebu is one of the largest areas for public investment. So it is, well, we had a discussion today in the RDC. There are several major projects in the city. There are several major projects in the province, both in terms of connectivity, physical connectivity, in terms na pag-usapan pa namin sa Agri, baka meron tayong program na ibubuo para matulungan ng gobyerno na local governments ang national government para sa pagbaba ng presyo ng bigas. Marami kaming napag-usapan. There are several infrastructure projects that are ongoing, and dito mga malalaki kasi ang nakaibahan sa Cebu tends to take on the smaller projects. The province, sila ang probinsya gumagawa. So lahat ng pumupunta sa Cebu, karamihan ng pumupunta sa Cebu na project are very significant at saka
legacy projects na priority ng national government's socio-economic plan. Yeah. Sir, All right? Sir- Economic plan. Yeah. Sir, All right? Reaction mo lang po sa manifestong support among Cebu local leaders po. Well, it wasn't just Cebu. It was Region 6, 7, and 8. At talagang napakalaking bagay para sa atin. Because you remember, I ran under the flag of unity. And we have seen, and I think this is something that the local governments immediately recognized, that we can really get very much done pagka talagang sabay-sabay nagtatrabaho. Pagka nag-aaway, naglalaban, kinokontra, hinaharang, naghahanap ng paraan para harangin, para lang maka political points, walang mangyayari talaga sa atin. So we should put those attempts to one side and stay together. And this is a big block. This is the Visayas block, and with that. With them as our partners in the national government, there's so much that we can do, and I'm very grateful to all the governors of Region 6, 7, and 8 for their expressions of support. It is a very important part of our nation building. Na malaman na at the very least dito sa Visayas ay may maaasahan tayo na magtutulungan para sa mga programa na dinadala ng pamahalaan. Mr. President, what is the importance of improving our airports in the country po, particularly regional facilities? What is the importance? Particularly, Well, that's not NCIA po. it's important for everything, for business, for tourism, for political diplomacy, for it affects everything. Sabihin mo na lang walang airport. Paano tayo? May iwanan tayo ng buong mundo. And if we want to be you cannot be part of the global community and the global economy if you have not that connectivity. So that's what airports serve. But that doesn't only refer to the international contacts and alliances and partnerships that we have, but also for the efficiency of the delivery of public services within the country, for the government, for the different agencies, and for the business community as well. It is top priority ang airport talaga. It always has been. Sir, your comment on the alleged Chinese spies in the country and the opposition of China of the Typhoon missile system? Oh, well, I don't understand the comments on the Typhoon missile system. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. So I don't understand. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Thank you. Thank you po, sir. Ganyang katapang magsalita. Oh, narinig. Narinig niyo yun, guys. Tinamaan ng lintik ang China doon. Oy, nako, naloka ako. Ganyan si Pangulong Marcos Jr. na? Hindi talaga siya nagagalit, no? Simple lang. Pero malaman yung mga sinasabi niya. Narinig niyo yung sinabi ng Pangulo? Ang tapang din naman talaga, no? Supalpal ang China dyan, ah. Oh. Well, anyway. Sa mga sinabi ng Pangulo, malinaw na malinaw dito, mga kababayan. Ang intensyon talaga ng kampo ng Judas, sa kampo ni Judas, yung petisyon dyan sa korte, no? Sa Court of Appeal, tama ba? Sa SC, Supreme Court. Tungkol dito sa petisyon ni Vic Rodriguez at ni Ungab, dahil nga sabi nga nila may blanco kuno.
unconstitutional. Ay, wow, grabe. Mas magaling pa talaga sila sa Pangulo na nakapalibot sa kanya, puro abogado, dating Chief Justice. Oh, di ba? Ang isang Pangulo, hindi basta-basta magpipirma yan. Kung may blanco, mga kababayan, pinag-aralan niya mabuti yan. Nako, ang sabi nga, ni Pangulo Marcos Jr., ano po ang intensyon? Destabilization. Isa sa mga dahil, yan ang another way, ng kampo ni Judas, mga kababayan, distab, sa Marcos administration. Nagmamadali sila, mga kababayan. Pag nagtagumpay sila, sino uupo? Si Sara Duterte. Siya ang makikinabang. Pag siya ang nakaupo, wala na. Balik na naman tayo. Sa EJK. Babalik ang mga drug lord. Ng mga tsikwa. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Babalik at babalik ang mga yan. Babalik ang pugo. Mawala lahat ang pinagpaguran ni Pangulong Marcos Jr. sa loob ng 3 taon. Lalot pa yung uupo, pulpul, immature, walang alam sa pamumuno, sa DepEd pa lang. Nakikita nyo sa DepEd? Ang issue niya, ay, grabe. Nakikita nila yung GAA. Pero yung ginawa ni Piatos, hindi nila nakita. Yung paglusta niya ng pera. Hindi nila nakikita yun. Ganyan sila kagaling gumawa ng istoryahe. Ang sinabi ni Mr. Las Cañas, mga kababayan, hindi ko makalimutan yun, yung full interview niya, pinanood ko yun. Magaling si Canor, gumawa ng istoryahe para lasunin ang utak ng mamayang Pilipino. Pag nalason yun, ang simpatya sa kanila. Ngayon, pag nakuha ang simpatya, ayun, sa kanila kakampi ang majority. Pero excuse me, not majority of the Filipino people nasasang-ayon sa mga nangyayari in the past. No. Ilan lang naman yan, yung mga dilis, ilan lang na yan. So, itong sinabi ni Pangulong Marcos Jr., destabilization. Gusto nila ma-shutdown ang pamahalaan, walang budget. Kawawa yung mga bawat ahensya. Tingnan nyo, mga kababayan. Yung ginagawa nila ni itong si Digong na sinasabi niya sa social media, may blank check ko, no? Tingnan nyo, makasarili, very selfish, hindi inaalala ng kapakanan ng mamayang Pilipino. Ang iniisip lang nila yung sarili nilang interest para lang makaupo si Sara. Kasi tagilid na sila eh. 'Di ba? Lalo't itong in-announce ni Secretary Bersamin, open ang pamahalaan sa ICC through Interpol. Malapit na kasi, malapit-lapit na. 'di ba? Well, abangan po natin after ng eleksyon, baka ma-open uli itong impeachment laban kay Sara Duterte kasi nga busy ang mga congressman ngayon. So dahil diyan, mga kababayan, ganyan sila, ganyan ang taktika nila. Galing, talagang matindi. Well, noon pa naman yan yung destabilization, maugong na yan. Una-una, yung plan A nila, yung maisog rally, yung bang rally-rally kung saan-saan, hindi po sila nagtagumpay. Di ba? Pangalawa, plan B, yung pulburon video, guys. Hindi po sila nagtagumpay doon. Tapos yung people power nila, pangatlo, plan C, people power nila sa, EDSA people power, hindi rin sila nagtagumpay, mga best. Ang plan 4 nila, eto na, mga kababayan. Bycam report at committee report. Ginawa nilang issue, binairal nila ang pinagdidiin nila na may blank check. Samantalang sinabi ni Pangulong Marcos Jr., nung pinirmahan niya, walang blank check. Paano mangyari yun? Na alam din ni Digong na pag pumirma siya, pag gawin mong batas, mga kababayan, matik na yun, walang blanco. Alam na alam niya yun. See? Ganyan. Plan 4 yan, plan
ABCDE. Oh, ABCD. Oh, Plan D pala, Plan D. Yan, BICAM. Ewan ko ba kung bakit si Pangulong Marcos Jr. ang tinitira nila. Samantalang yung BICAM, dapat yung Congress at saka ang Senate dapat ang titirahin nila. Dinami talaga si Pangulong Marcos Jr. Sabi ni Senate President Chis Escudero, nagtaka po daw siya. Doon sa mga pinost daw nila sa social media, si pinost ni Digong. Kung bakit daw yung BICAM report na yun, bakit wala daw siyang perma doon? Bakit ba? Blanco? Walang perma daw si Senate President Chis Escudero. Bakit blanco? Nasaan daw yung perma niya? Samantalang yung pinirmahan nila, nakaperma siya. Di hukus-hukus yun. So, malinaw dito mga kababayan, isa lang po intensyon nila ay ang i-disturb ang Pangulong Marcos Jr. Gusto nila tanggalin sa posisyon sa palasyo, pero hindi mangyari yan. I guarantee that, guys, 101%. Tandaan nyo, mark my word, never at never mangyari. Why? Matalino ang Pangulo, alam na alam niya ang mga galaw niya. Ang mga galaw nila. Alam na alam niya, since pa nakikiramdam ang Pangulo, tahimik lang yan, pero kung gumalaw, matinik. Kaya may power ang Pangulo na gagawin ang nararapat. Kung ako, mga kababayan, halimbawa, for sure yan, for sure. Ibabasura ng korte yan, yung petisyon nila. Bakit kanyo? Doon pa lang, yung pinirmahan na ni Pangulong Marcos Jr., yung GAA 2025, pirmado niya na yun, di ba? Di ba, batas na yan, correct me if I'm wrong. So, ibig sabihin, sabi ng Pangulo, nung pinirmahan niya ang GAA 2025 budget, wala pong blanco doon. Ibig sabihin, clear na po lahat yun. So, ngayon, itong pinirmahan niya, kahit man lang yun, guys, ito, correct me if I'm wrong, kung ito ay isasumite nila sa Supreme Court, itong napirmahan ni Pangulong Marcos Jr., at lahat yan walang blanco, so do you think magtatagumpay itong mga salot? Of course, hindi. At pag maniwala kayo sa akin, mapapahiya lang talaga ito si Vic at saka si Ungab. Mapapahiya yan. Mapapahiya sila. Doon pa lang sa pinirmahan na ni Pangulong Marcos Jr., ganap na batas yan, di ba? Correct me if I'm wrong. Yung GAAT Budget 2025, tapos na po yan, di ba? Yung pinirmahan niya lang, yun na lang isusumite sa Supreme Court, panalo na po doon, di ba, mga kababayan? Doon pa lang panalo. Panalo na po ang pamahalaan. Kaya nga sabi ko, nakasloob naman talaga itong mga salot sa lipunan, ngayon, para sa akin, ang Pangulo, hindi niya kayang pabayaan yan, Talagang, yun nga, sabi niya, kaya Surgeon Vic Guevara, tiwala naman talaga siya at confident na confident. Oo nga naman, mga bes. Ang kalaban po ni Ungab at saka ni Vic Rodriguez, Congress at ang Senate. Hindi si Pangulong Marcos Jr. Mga kababayan. Alam mo yun, sa totoo lang, itong dalawang nagpipetisyon, sino pong nasa likuran nito? Sino pong nasa likuran nila ni Vic tsaka ni Ungab? Alam nyo na kung sino. Sila lang ginamit, mga kababayan. Ang galing talaga maggawa ng yan, istorya at magaling magtanim ng ebidensya. Si Judas, nako, maasahan mo yan, mga kababayan. Galing magtanim ng ebidensya si Judas. Gusto lang talaga nila mapaupo yung isang Judas na wala naman kaalam-alam, mga kababayan, sa pamumuno. Babae ako, pero ayaw ko talaga ang babae mamuno sa bansa. Palpak. Sa una pa lang na unang babae, palpak din. Pangalawang babae, palpak din. Nakulong pa. Di ba? Yung unang babae, pinalaya lahat ng mga NPA. Benta dito, benta doon. Bininta ang mga ari-arian ng gobyerno. Kaloka. Yung pangalawang babae, agay. Kinasuhan ng Flander, nakulong. Nagkaroon ng stiff neck. Di mas matindi yung pangatlo, kung sakasakali. Lalo't walang experience.
Wala gano siyang experience, mayor lang. Oh, sa ugali na lang ang pangit. Hindi pwede sa isang pangulong ganung klaseng ugali na nagtatantrums. Oh, pumapatay ng tao, nag-hire ang gun for hire para patay ng Pangulong Marcos Jr. Hindi pwede, hindi tayo papayag. Hindi pwede makaupo sa palasyo yan. 'Di ba? Oh, kung sabi nga ni Pangulong Marcos Jr., kung kaya niya ang isang presidente na kitilin ng buhay, how much more sa mga ordinaryong Pilipino? Oh, 'di ba nangyari 'yan sa panahon ng ama niya? Tingnan nyo, ang daming namatay sa war on drug, 30 plus. Bukod pa doon bukod pa yung naging mayor si Digong. Ang daming pinatay, sabi ni Mr. Las Cañas. Doon lang daw nililibing sa may quarry, sa may laod na sinasabi. 'Di ba? Kayo, mga kababayan, papayag ba na ganun? Na paupuin nyo sa Malacanang? Of course not. Hindi tayo papayag. Hindi tayo papayag. At sino mang sa amin ang papayag tayo, hindi tayo papayag. Alalahan ninyo, mga kababayan, ang kapakanan ng mamayang Pilipino, majority ng, ibig sabihin, mamayang Pilipinos, nakataya dito ang buhay natin. Pag naglukluk tayo ng isang pangulo na pulpol, na walang alam, na walang ginawa, kundi manggugulo, palakpatayin ng isang pangulo. Hindi pwede yung ganun, guys. Sa DepEd pa lang, tingnan nyo naman. Saan napunta ang pundo? Baka malilimas ang pundo, ang pundo ng bayan. Baka magiging zero ang BSP. Mawala na lahat ng ginto. Ay, nako. Malinaw, mga babayan, nung sinabi ni Pangulong Marcos Jr., yung ginagawa nila ngayon, ang intensyon nila is pabagsakin ang Marcos administration. Destabilisyon. Sa bagay, matagal na yan. Noon pa, distab talaga. Pero ang Pangulo, alam na alam niya ang mga galaw nila. Kaya nababasa niya sa totoo lang. Kaya hindi nila kakayanin si Pangulong Marcos Jr. Napakabait yan. Protektado ng ano yan, guys, ng ating mahal na Panginoon. Protektado siya ng mahal na Panginoon. Dahil sa kanyang malasakit, sa kapwa, mabait, hindi nagmumura. Lahat tayo. Makadiyos ito. Kaya, for sure yan. For sure. At gagabayan siya ng Panginoon. So, di ba guys? Kung ako lang, no? For sure yan hindi sasang-ayunan ng Supreme Court, mga kababayan. Ibabasura lang po yan. Yung petisyon ng mga salot sa lipunan, maliwala kayo sa akin. I guarantee that. Kung ako pamahalaan, sampahan ko ng kaso itong mga ito. Kasi ang hilig nila magbibintang. Grabe. Sampahan ko ng kaso para may kalalagyan sila. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Kaya ang Pangulo, alam nyo, maingat na maingat yan sa kanyang kapaligiran. Alam na alam niya ang mga galaw ng mga kanyang kumbaga nakakasalumwa everyday. Magaling ang Pangulo guys, matalas ang pakiramdam niyan. Kaya alam niya ang galaw ng kanyang mga gabinete or sino man. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Bye. And babus, God bless Philippines.